Ako nga pala si Marlon, mahilig magtanim at tumulong sa kapitbahay. Tahimik ang buhay namin dito, pero minsan may mga bagay na kahit anong iwas mo, kusa talagang darating sa'yo. Isang gabi galing ako sa bukid. Pagod na pagod ako, pawis na pawis at medyo gutom. Madilim na ang paligid at tanging liwanag ng buwan lang ang gumagabay sa pag-uwi ko. Sa di kalayuan, may nakita akong matandang babae na kilala ko bilang si Aling Petra. Matagal na siyang nakatira sa dulo ng baryo at bihira lang lumabas sa araw. Sabi-sabi, may kakaiba raw sa kanya pero di ko pinapansin kasi ayokong makisali sa chismis. Habang naglalakad ako, bigla niya akong tinawag. Marlon, halika muna rito. May niluto ako para sa'yo. Ginataang gabi, paborito mo, di ba? Napahinto ako. Hindi ko naman maalala na nasabi ko sa kanya ang paborito kong pagkain. Pero dahil magalang ako, nilapitan ko siya. Sa kamay niya, may mangkok ng ginataang gabi. Mainit pa at amoy niyog na malinamnam. Pero may kung anong kakaibang amoy na parang mabaho na hindi ko maipaliwanag. Salamat po Aling Petra. Pero busog pa ako, sabi ko habang nakangiti. Bigla siyang lumapit ng sobrang lapit at halos maramdaman ko ang hininga niya sa mukha ko. Huwag ka nang mahiya. Kainin mo, masarap to para lumakas ka. Kinilabutan ako. Hindi ko alam kung gusto lang ba talaga siya na may makakasama o may iba siyang dahilan. Pero ramdam ko na parang hindi normal ang tingin niya sa akin. Yung mga mata niya parang nangingitim at may kumikislap na kakaiba. Napilitan akong kunin ang mangkok. Habang hawak ko yun, napansin kong may parang pulang hibla sa loob ng pagkain. Hindi ko alam kung hibla ng gabi o dugo. Umupo ako sa maliit niyang upuan sa harap ng bahay niya. Tahimik lang siya habang nakatitig sa akin. Sa bawat galaw ko, sinusundan niya ako ng tingin. Para bang naghihintay siya ng mangyayari. Tikman mo na Marlon, sabi niya, sabay ngiti na parang pilit. Hinugot ko agad mula sa bibig ko at nakita kong parang kuko ng tao. Napaatras ako ng upo. Pasensya na po Aling Petra, may pumasok yata dito na hindi pagkain. Bigla siyang ngumisi ng malawak. Kita ang matatalas ng ngipin na parang hindi sa tao. Kainin mo na yan, Marlon. Wala kang dapat ikatakot. Ako ang bahala sa'yo. Tumayo ako at ibinalik sa kanya ang mangkok. Pero bago pa ako makatalikod, hinawakan niya ang braso ko ng sobrang higpit. Para bang yelo ang kamay niya, malamig at nanginginig. Hindi ka pwedeng umalis nang hindi nauubos yan. Sabi niya na mababa ang boses at parang may halong ibang tunog. Nagpumiglas ako, pero ang lakas niya. Sa isip-isip ko, paano naging ganito kalakas ang isang matanda? Biglang tumahol ng malakas ang aso kong si Bantay na nasa labas ng bakuran niya. Sunod-sunod ang tahol, parang galit na galit. Napatitig si Aling Petra sa aso at doon ko nakita na parang nagbago ang anyo ng mukha niya. Mas humaba ang panga at ang mata niya naging mapula. Sa pagkakataong yon, kinuha ko ang lakas ko at tinulak siya. Napabitaw siya at dali-dali akong tumakbo palabas ng bahay niya. Ramdam ko na parang may malamig na hangin na humahabol sa akin at naririnig ko ang tinig niya sa dilim. Babalik ka rin Marlon, babalik ka rin, sabi niya. Pagdating ko sa bahay, agad kong isinara ang pinto at niyakap si Bantay. Nanginginig pa rin ako sa takot. Sinabi ko sa magulang ko ang nangyari at sinabi nilang noon pa man ay may mga kwento na tungkol kay Aling Petra. Sinasabing mahilig daw siyang mag-alok ng pagkain sa gabi. Pero kapag kinain mo, para ka raw magiging alipin niya. Kinabukasan, hindi na namin siya nakita sa baryo. Sabi ng mga kapitbahay, lumuwas daw siya ng bayan. Pero sa loob-loob ko, alam kong babalik siya. Mula noon, tuwing may mag-aalok sa akin ng pagkain sa gabi, lalo na kung may kakaibang itsura o amoy, maingat na ako. Hindi lahat ng nag-aalok ng pagkain ay may mabuting intensyon. At hanggang ngayon, minsan naririnig ko sa hangin yung boses niya. Mahina pero malinaw. Marlon, may niluto ulit ako para sa'yo. Kaya tanong nang nagpadala ng kwentong ito. Kung ikaw kaya ang nasa sitwasyon ko, kakainin mo ba ang ginataang gabi na inaalok sa'yo sa 10 oras ng gabi? Lakbay Diwa Horror Stories.